Sabihin mo na kasi. Ikaw naman eh. Paiyak-iyak pa eh. Talagang nakakaiyak din. Ano ba yun? Ba't nagagalit po kayo sa akin? Hindi ako sa'yo galit kay Marvin. Kasi yung ginagawa niya sa'yo. Kasi ako ang nasasaktan, nanay mo ko. Yung nagbabanggod ka na pagod ka. Hinahayaan ka niya mag-isa. Siyempre ako nasasaktan. Nag-asawa pa siya. Tapos kabilanin pa siya sa mga bata. Oh. Wala siyang paborito. Siyempre anak niya, mamahalin niya. Ang ibig ko sabihin, kahit di niya tunay na anak, yung mga apo ko, parihasin niya ang pagtingin, hindi yung pagkakain, napakagulong la. Kaya yung apo ko lalaki, kahit gusto kumain at tumingin siya, hindi nakakain. Matutulog na. Oh. Yun ang inaayawan ko sa kanya. Dito tayo, mabalik tayo dito, naputol tayo kanina eh. Nasa po si Kuya? Kumain na po kayo? Kumain na po saging. Saging. Kuya, pasensya na, naputol eh. Naputol ng mama mo eh. Okay lang po. Ganito na lang po. Okay, si Kuya, nawala po ako eh. Pangalan niyo Kuya? Marvin po. Marvin. Tapos si ate. Mila po. Kanina kasi ka-Tekram, kausap ko sila. Nga po, kausap ko sila. Eh, si nanay kasi. Ngayon lang po nalabas eh. Nandito po kasi ako sa loob kanina. Nagwala si nanay, kaya kinausap ko muna si nanay. Ayun, nandun. Mama po pala nila yun. Sa tingin nyo, bakit ganun na kaya si nanay? Wala na po yan asawa, kaya po ganun po siya. Tapos ano pa po? Siya lang po nag-ano sa nanay niya. Nanay niya rin po yun. May pinaguhugutan si nanay. Parang ang daming problema eh. Maraming problema po. Ano ba? Lagi bang nasigaw dito si nanay? Lagi po yung ganyan. Sa tingin niya, paano natin naayusin, Nay? Ganyan na po ang bahay namin. Sa tingin niya, paano natin naayusin yung kay nanay? Lahat ng pinag-usapan namin, di ba may hugot? Hindi naman po kami nakikilang sa kanila. Bakit daw? Natatakot po kayo? Hindi naman sila tatakot, pero mayroon na nag-alam ka. Kaya po ng ano? Yan pa, sabihan mo siya, hindi siya pang gagalit. Kaya lang siya nagkano. Ganun o yata talaga pagka tumatanda na. Kaya wag niya na lang papatulan. No? Bali, ito po yung kanilang bahay. Ganyan lang po talaga. Ilan po anak niyo? 5 po. Nag-asawa na po isa. Bulong lang po kayo. Kami lang po. Baka marinig po kayo. Ilan po yung anak niyo? Ilan po anak niyo? Ilan po? 5. Okay naman po kayo dito. Kami lang po. Ano itong mga to? Ito stick. Ay, ito po yung mga Mga stick. Pabangko rin nga po na yan mamaya nang magkaroon ng pambigas. Huwag ko kayo mag-alala. May bigas ko kaming dala. Si Aras Singer na. Wala na. Wala ako to. Namamasigaw ko naman eh. Ilan taon na ko kayo dito? Ano na po kami dito? 5 na. 5 taon na. Higaan ng mga bata. Higaan namin.
Yung wrist. Ito, anong anak kong babaeng isa. Yan, dalawa. Yan po. Maliban no sa paggawa ng stick, ano po ba yung ibang kinabubuhay niyo rito? Yan po lang ang talagang trabaho namin dito ng permanente. Wala na kung trabaho kami dito ng iba. Kundi stick na lang. Ate, sa inyo po walang galit si nanay. Ayan, ang hina na ng boses ko, naririnig pa. Nay, ano po yun, Nay? Ano po yun, Nay? Mahina yung ano niya, kaya hindi niya masyado maririnig pagka mahina ang sound. Tinatanong ko nga po, baka meron ho silang may sama, baka si nanay may sama ng loob sa inyo, sabi ko. Sa kanila. Opo. Minsan mahalo ko kasi madami yung manugang ko. Yun nga, totoo nga. Kaya pala kanina, inagaw niyo yung attention ko, no? Hindi kasi, matatanda na kami, di ko na kaya mga isda, kumbaga naman kusain kami. Manugang, unay. Ito man lang ang mga 3 isda. Wala pong ganon. Gamot pag nagpahingi si Marvin. Minsan lang, kadalasang ulam dyan, manok. Yun po yung sama nyo ng loob. Dapat kami matatanda na. Maanuhan man ho kayo dyan, no? Malapit na, kaunti na lang ang buhay namin. Hindi na dapat kami na pinagdadamutan. Kasi katulad ko ngayon, may sakit ako, may karamdaman. Sabi ko na sa'yo. Ko sa kanila. Di ba? Kaya ako po, kasi may magulang ako, hindi ko pinagdadamutan. Matanda na eh. Yung kakainin niya, makakain ko pa. Kaya yung lahat ng masasarap, binibigay ko sa kanya. Hindi baling hindi ako makakain. Magulang ko yun, matanda na eh. Kakaganyan na lang ang buhay eh. Parang ibig yung sabihin, kasi nanay po kayo nila, dapat man lang makamusta kayo, maanuhan man. Yun, ang ibig ko sabihin. Wala eh. Parang nga kami rito hindi magkapit-bahay. Ay? Minsan, makakahuli sila ng isda, doon, magdadala sila doon sa dulo. Kami dito, wala. Ay, sabi ko na diba? Kaya sumasama ang loob ko. Parang hindi nila kami magulang. Tapos kakatwiran nila doon sa dulo. Kaya daw kami hindi binibigyan, ayaw daw tanggapin. Sino ba ang kukontra sa biyaya? O di halos matutuwa ka pa, ay salamat yung mga anak ko eh. Pagpalain mo naman at kami pinagpapala. Ganun sana. Itong matanda ko, naawa ko dyan, minsan kumakain. Asin, tubig. Yan minsan ang kadalasan kong iniiyak. Sabi ko, kung kami kukunin na niya, wala na kaming pahirapan. Sobrang nakasirap namin dito sa lupa eh. Sobrang sa katulad ko. Over na ang bigat sa dibdib ko. Over na rin ang pasang ko sa halos lahat, pinoproblema ko, mga mahal ko sa buhay. Sabi ko nga, kung ako lang mayaman, yung mahirap, hindi maghirap ng katulad ko. Kung ako lang maraming kayamanan, papartihin ko para lahat kami mayroon. Hindi mo naman madadala sa langit yan eh. Hindi mo makadala yan sa langit. Sayang lang. Kaya akong pangarap ko, kung ako, ilang beses na ako pinagkakaloban ng kayamanan, tinatanggihan ko lang. Sayang naman na. Marami ng beses, sir. Doon sa may ng dam doon nakakuha ko ng kahon eh. O ibang tao lang nakakuha kasi yung asawa ko tangangot eh. Baka Rudy Lamita eh. Dumaan yung mga nagtatrabaho ng forestry. Silang nakakuha. Ginto. Ano po laman? Ginto po. Ginto. Ginto. Baretang ginto. Yung di po ba yung saan? Nagahaba, biniyak na ganun. Tapos biniyak pa uli. Sinalasan sa kahon. 12 piraso. Marami na po kaming na dyan. Ako hindi po ako mahilig sa ganyan. Sige Nay, kausapin ko lang sila. Para maayos natin yung problema, no? Iyon lang naman ang sama ko ng loob sa kanila. Wala namang iba. Sige po. Maramot po kasi manugang ko eh. Minsan nasusurang, pinapagalitan ko. So yung manugang? Nagbubuntis yung anak ko, hihila ng buho. Siya dyan lang sa bahay, sasabong.
babanggod yung anak ko, tinatawag ko saan dyan, pursa akong binabanggod, 200 sa bimig. Siya, handyan, yun lang ang naaano ko sa kanya. Yun ang pintas ko sa kanya. Ano ba yun? Para siyang hindi padre, di pamilya. Tapos pag tumingin pa siya sa anak, kabilaanin pa. Anak lang niya ang pinakamalaga sa kanya, yung isa lang na maliit. Eh, mga apo kong iba, siyempre nakakaawa naman yun. Bakit to hindi pantay ang tingin? Hindi naman ho niya kasi anak lahat. Isa lang yung anak niya, yung lalaki lang na maliit na ganun. Okay. Kaya magulong pamilya, family kami. Nagkanya-kanyang ano. Okay, sige. Nay, bigyan nyo lang ako ng time. Kakausapin ko sila. Ayusin natin to, na? Okay. Wait lang po. Ayos naman po kami kahit na ganun. Di kung kami bigyan nila, salamat kung hindi. Yun lang po yung parang sa loobin nyo, yung parang sama ng loob. Kasi po, para kaming ibang tao. Manghuhuli siya ng isda. Dadala niya sa dulo, samantalang dito lang kami. Nandito lang naman harapan. Okay. Isipin nyo. Kalma lang po kayo. Wait lang po. Pero ako, pag meron ako, halimbawa, nagdala yung kapatid ko, dinala yung nanay namin, maraming ulam. Isa po kasi pag dumadating yung kapatid ko, sari-saring ulam eh. May mga ulam, binibigyan ko sila. Para walang ano. Okay. Yung makain namin, makain din ng mga anak ko. Okay. Nanay naman ako eh. Opo naman, Nay. Wait lang, Nay, ha? Ano lang po? 2 minutes. Sandali lang po. Diba sabi ko na, kaya hinihinaan ko yung boses ko para wala tayong problema. Bakit to ganon? Kaya nga ako lumalayo. Hindi kasi iba rin ang ugali niya. Ano po? Kaya ako lumalayo rin sa kanila kasi iba rin ang ugali niya. Nabigyan mo na. Kaya sa mga mali. Kaya kahit na anong gawin nila nga, wala na. Wala ko na lang sa kanila. Sanay na ako sa kanila. Kahit na sila magngaw sa akin. Sanay na ako. Hindi. Ang ano ko kasi, para kasing wala sa nakikitang ano sa iyo. Parang may nakuha ka man lang daw na isda. Ba't di mo siya binibigyan naman kasi? Hindi. Ayun, kaya na nagbibigay. Teka po. Para hindi po maingay. Anong, parang madam, parang may ano po si nanay sa inyo. May tampo. Tampo talaga. May tampo talaga po eh. Maliit pa ako. Matagal na po yung tampo niyan sa akin. Bakit? Kasi yung lola ko po nagpalaki sa akin. Kaya lumaki ang problema niya sa akin. Ba't di nyo nagawang agapan yun para wala sanang problema? Siya po may siya po. Paano siya po? Kasi nung maliit pa po ako, pinabayaan ako niyan eh. Kaya nagtatrabaho siya ko sa saan. Ako maliit pa, iniiwan niya ako sa loob ng bahay, nag-iisa. Pero nang ginawa niya sa akin. Kaya minsan, natira ako sa ibang tao. Hindi na niya ako na paano yung magulang ko. Kaya galit siya sa amin. May sama mo kayang loob. Hindi, sana inayaan nyo na lang po. Naghahanap buhay po siya. Parang yung sama nyo ng loob hanggang ngayon pala. Kaya kung meron man kayo, hindi nyo siya inaabutan. Kahit na ako Galit sa akin. Sige po, ilabas niyo yung ano niya. Nagpapayaan ko na lang po siyang galit sa akin. Ako na lang nagpapasay siya dahil siya tumatanda na. Pagka Lahat ng nakakarinig. papabayaan niya sa akin, lagay ko sa dip. Kaya galit sa akin yan. Hanggang ngayon. Hanggang nagkasawa ko, galit talaga sa akin yan. Kaya tiniis ko na lang yung galit niya sa akin. Wala na pati akong wala na ako tunay na ama. Lumaki na lang po ako ng ganun.
Lola ko nagpalaki sa akin. Matandang na niya, nakaupo. Ano po ba lahat ng mga sama ng loob niyo? Sige po, i-open niyo sa akin para maintindihan at maunawaan ko bakit gano'n na lang yung galit ni nanay. Galit siya sa asawa ko. Kasi nakapangalawang asawa ko. Yung una kong asawa namatay. Yeah. Yun, yung mga anak kong yun. Tapos nagkasawa ko, nagagalit siya. Sabi ko po sa kanya, hindi ako makakaano sa inyo dahil hindi ako ano sa kanila kasi hindi ko magagampanan ng ano nilang gusto nila. Yun po ang sabi sa kanila. Kasi may sarili naman po akong pag-isip para lang sa ano nasabi ng magulang ko. Nasaktan niya pa ako sa sinasabi niya. Hindi niya ako anak. Lahat ng problema ko tinanggap ko. Sabi ko kung hindi niyo ko anak, tanggap kong hindi niyo ko anak. Kaya hindi ako ano sa kanila. Pagbibigyan mo sasabihin niya ay ayoko niyan. Ayoko niyan baka may ano yan. Siyempre gano'n. Masasaktan din kayo. Masasaktan din siya. Lahat nga ng mga sinasabi niya po sa akin puro masasakit. Nilipas ko lang sa isip ko. Yung ginagawa niya sa akin. Okay. Bilang magulang ko siya. Pero kumusta po yung relasyon niyo ngayon? Wala po? Wala po. Paano po yun? Kapit-bahay niyo lang si nanay. Tapos hindi ko kayo nagkikibuhan? Nagkikibuhan. Yung pong mga sinasabi yung hindi sila binibigyan, gano'n. Binibigyan din namin sila. Kaya pala nung kausap ko kayo, nagsalita na siya nagsalita. Ibig sabihin yung mga parinig niya sa inyo. Okay. Ikaw naman kuya, ikaw naman kasi yung padre de pamilya. Bakit sana man lang pagka may nahuli kang isda, binibigyan mo si nanay? Binibigyan naman namin yan. Hindi daw. Inuuna niyo pa daw yung ano? Hindi kasi. Yung dulong bahay, kasama ko yung bata doon. Pag kami nang huli, siyempre papartihin namin dalawa yun. Yung kaparte niya, kung pupunta sa kanya yun. Baka hindi niya alam, hindi paliwanag niyo. Nahati-hati naman po yun. Oo, alam niyo yung mga nanay, yung mga lolo, mga lola, yung mga may edad na. Matampuin yung mga yan. Dapat papaliwanag niyo. Dapat may lambing. Kaya niya, ng tagal na. Ilang taon na ho kayong ganyan? Matagal na. Matagal na ho kayong ganyan. Hindi, tagal na akong ganyan na pagka minsan parinigan ganon. Galit. Pag minsan magkakasundo. Galit lang. Wala namang masama. Yung gaya ng ganon na sabi niya sakim, di ba? Hindi, okay lang naman yun. Mga sakim, gaano ka yun? Paano nyo tinitake yun, kuya? Parang nasanay na lang kayo. Sanay na gano'n ng mga kasi nasasanay na rin sa gano'n mga salita. Tapos may bisyo daw kayo. Bakit pa nagbibisyo? Ganito na nga yung buhay. Ano bang bisyo? Hindi nyo ba narinig? Namat ako'y nag-ano rin. Sige po, ano lahat ba yung bisyo nyo? Ay, bisyo ko lang pag nanganga. Ngayon nga, wala akong pagnganga. Ito. Sabong daw. Ay, hindi, ako naman ako ay nagsasabong. Pero bago ako magsabong ng aking sasabungin dyan, meron na akong nakaano sa pamilya ko. Kahit saka na. Pati, hindi ako nagsasabong na sabihin na ang pusta ko yung bibili. Yung akin lang mo dyan. Yung pagsasabong ko dyan, yung katuwaan lang, kantsawan, yan.
Yung magkaroon lang ng kaming Kasiyahan. kasiyahan na makapaglaro ng ano. Sakol na kami magsama nito. Talagang sama na loob niya sa akin. Bakit to? Hindi, siguro ayaw nila ako sa kanilang anak, kaya ganun. Wala, magawa kung siyempre ako hindi naman ako sa kanila. Hindi naman sila yung aking tinitingnan at yung pamilya ko. Okay, ganito. Ito yung gusto kong linawin, ate. Di ba po dun sasamahan nyo ng loob? Nagagawa nyo hindi nakibuin. Kung meron kayo, hindi nyo na nabibigyan. Tapos, siyempre, nayanan nyo sa asawa nyo na yung sama nyo ng loob. Kaya pati siya nadadamay na hindi na rin, kung meron man siya, hindi man din siya makapag-abot. Yun yung nagagawa po ng sama ninyo ng loob sa tagal ng panahon. Ang nangyayari, hindi maganda yung nagiging resulta kasi nga may sama ng loob. Gusto nyo ba habang buhay ganyan si nanay sa inyo? Di ba? Ayaw naman natin na mawawala yung buhay natin tapos may ganyang samaan ng loob. Tsaka mahirap sa magulang natin. Meron silang ganyan. Kuya? Naintindihan niyo po ba yung ibig ko sabihin? Kumari, natulog tayo, hindi na tayo nagising. Gusto niyo bang mawawala tayo tapos may ganong samahan ng loob? May gusto po akong iwan sa inyo. Gusto ko lang iwan ito sa inyo. Kay ate, especially kayo. Kayo po yung may nanay eh. Kasi yung galit yan, yung tampo, yung pagka hindi nyo tinanggal yung galit at tampo nyo kay nanay nyo, mapapagod po yung puso nyo. So, Pero po minsan, pinapati naman po ko. Yan. Siyempre, ngiti ka, binabati ka eh. Sabi ko, salamat po nanay. Sabi ko po sa kanya. Siyempre nanay ho siya. Opo. Sabi ko, kung galit kayo sa akin. Hindi naman siya galit sa kanya. Hindi ako nag-aano sa inyo. Hindi naman galit. Isang magulang ko rin kayo. Sabi ko yan sa kanya. Hindi naman galit yan dito. Pero mamaya na, susuri din naman sa akin pagka siya may nagagawa rin kasalanan sa akin. Ganun lang po. Pero ikaw, paano mo ina-handle yung ganun, kuya? Yung ganun. Kasi masakit eh, no? Masakit yung mga salita. Masakit-sakit to talaga. Addictive. Paano mo ina-handle yung ganun? Wala lang, parang manhit na. Inaano ko na lang ang ganun mga salita niya. Bali wala, pag pumasok sa kabila kong tayo kaya lalampas ko sa kabila. Pero paano mo binabalik yung ano mo? Parang siyempre ganyan yung trato mo sa akin eh. Kumbaga action mo ba? Paano mo binabalik sa kanya? Sa akin lang naman. Bahala ka dyan eh. Ganyan mo akong tratuin eh. Bahala ka sa buhay mo dyan. Parang ganun ba? Parang ganun lang po. Hindi ko na tratuloy ka naman. Tapos di ganun lang. Hindi ko na inaasahan na pagka siya imik sa akin, imikan ko. Pinagtitisan na lang po niyang minamatrato siya. Kasi ako sa totoo lang, wala akong kasamahan dito. Taga Rizal ho ako. Parang kayo lang dito, kumbaga wala kayong kakampi. Yung asawa niyo lang. Wala ho akong kasamahan dito. Ako lang po ang nagtatanggol sa kanya. Pag siya pinababag ng magulang ko, sabi ko, tama na yan nanay. Wala naman ng kasalanan niya asawa ko, pinababag niyo. Paano po yung pagbabag? Pwede Inaaway po. Lahat to ng... gaya kanina, narinig ko eh.
Yung salitang... yung salita ni... doon muna kayo kay nanay, kay tatay. Gaya kanina yung sabi ni nanay, ano yung yung sinabi niya? Sabi niya kanina. Ako nga ay maramot. Kasi ako, pag nagdadamot lang ako pagka binibigay ko ayaw tanggapin. Sino naman hong tao na Masama naman po yung pag pinigyan niyo po ng pagkain, sasabihin may lason. Ano ba palagay niya po sa amin? Kaya minsan po, di na po kami nagbibigay ng pagkain sa kanila. At pakahirap po ng ganun yung sinasabi niya, nanay ko. Wag po maingay. Babayaan kasi ni Jeffrey, binubuka sarado yung pinto, ikaw mga sa kanyang susi Ano nga, paghahanapan nun. Nay, may gusto daw pong kumausap sa inyo. Sino? Okay lang po, may papasok. Si Mila? No. Yung anak ko? Ano daw? Aray! Sabi mo na. Ano daw? Upo po kayo dun. Ano daw? Ayan po, sasabihin niya daw. Ano? Nang umiyak. Bakit? Bumangon kayo. Napano siya? Sumasakit daw ang puso. Bumangon kayo. Ako'y lalagnat pa hanggang ngayon May sasabihin daw po yung apo niyo. Ano ba kasi yun? Ako'y nilalagnat pa hanggang ngayon Ano ba yun? Ano daw ba yun? Alam niyo ba yun? Hindi. Ay bakit? Makinig na lang kayo. Okay, gusto ko matapos to para maisauli ko na sa may-ari para wala na akong problema. Wala. Okay. Ano yun? Magsalita ka na kasi. Huwag po kayong mahiya. Iilabas niyo po yung saloobin niyo. Lahat din po kayo may sasabihin po yung niyo. Yung apo niyo. Kanino? Sa inyo pong dalawa yata. Dali. Sabihin mo. Hindi na yan makakatanda kasi 91 na nga yan. Pag sinabi mo ngayon, maya-maya, wala na sa memory niya. Wala na. Lumutan niya yung buta. Hindi na po na yan maalala. Sige po, yung kay nanay na. Sabihin mo na kasi. Ikaw naman paiyak-iyak pa Talagang nakakaiyak nun. Ano ba yun? But nagagalit po kayo sa akin. Hindi ako sa'yo galit kay Marvin. Kasi yung ginagawa niya sa'yo, kasi ako ang nasasaktan, nanay mo ko. Nagbabanggod ka na pagod ka. Hinahayaan ka niya mag-isa. Siyempre ako nasasaktan. Nag-asawa pa siya. Tapos kabilanin pa siya sa mga bata. Wala siyang paborito. Siyempre anak niya, mamahalin niya. Ang ibig ko sabihin, kahit di niya tunay na anak, yung mga apo ko, parihasin niya ang pagtingin, hindi yung pagkakain, napakagulon lang. Kaya yung apo ko lalaki, kahit gustong kumain at tumingin siya, hindi nakakain. Matutulog na. Yun ang inaayawan ko sa kanya. Kasi pangit yung ganun Yan pagkain para sa lahat yan. Tama po. Hindi natin yan madadala kung tayo mamatay. Yan, kabakamang bigas, sinasabi ko sa iyo. Sabi ko sa mga anak ko, may hiniram ako 100. Baka wala kayong bigas, ayan, may 3 tik. 5 kilo pa ako. Kumuha muna kayo. Ayaw naman niya. Gusto niya kasing kapalit nga pera din. Wala pa ako, Marso pa ako sasahod. Ako sana hindi magdadamot. Kaso yung manugang ko, pinapagdamutan niya ako Sila lagi may ulam niya. Bigas! Pero kami dito, lampas-lampasanan niya. Diretso sa may dala siyang mangkok na may ulam. Doon siya diretso sa mga tatay-tatayan niya. Nung minsan, binigyan niya kami isda, isang malaki-laking ganon at isang maliit. Bilang niya, 2 lang kami ako ba pag nagbibigay, binibilang ko ba? Hindi. Ang gusto ko, makakain sila pare-pareho.
Yeah. Kung kami mamamatay, mamatay na rin sila at nang hindi na sila magdusa. Yeah. Yun ang inaano ko. Okay. Sasabihin niya, ngayon tumanggap yung biyanan ko, nagbigay ko eh. Mm. Paano nga, minsan nakakasama ang loob. Tagal na yun, nandun pa kami sa dulo, dadaan siya. Galing siya ng isda, nakalagay sa pinggan. Mm. Ganyan, dadaan siya dun sa amin sa harapan. Mm. Siyempre, matanaw ko, isda. Oh, bibigyan ba ako kahit tinik? Hindi. Mm. Nagwawalang kibo ako. Palibasa, mahal siya nung anak ko. Kaya, kahit masakit sa loob ko, tinitiis ko. Mm. Yung trabaho niya, kahit hindi karapat-dapat sa anak ko, nakunan nga ito eh. Mm. Katataga ng buho, kabamanggod eh. Yeah. Saan siya? Diyan sa bahay, pabalik-balik sa kapitbahay. Mm. Kung siya marunong na lalaki, ay wag ka na kanya magbanggod. Kasi baka makunan ka eh. Mm. Tatagaan lang ako ng buho, dito ka na lang para nakaupo ka lang, isti ka na lang. Hindi eh. Sige, wait lang na. Pabalik-balik siya sa kapitbahay. Nay, wait lang. Sandali. Ginagawa niya kaming hayop dito. Wait lang na. Sandali lang po. Kung sa may pangunawan.